Alam naman natin na si Sara Duterte, grabe yung backlash kanya. Grabe yung backlash. Ah, ah, Inaamin naman yan ng kanilang kampo. Lalo na si Harry Roque, sila Panelo, inaamin naman nila na talagang apektado si Sara doon sa issue ng confidential funds. Kaya nitong mga nakaraang araw, mapapansin natin yung mga DDS vloggers, duplikayod yung mga diehard Duterte supporters para makabawi si Sara. Kahit si Roque, si Panelo, yung mga SMNI, talagang ang topic lagi nila pagtatanggol kay Sara. Talagang kailangan nilang ibangon uli si Sara kasi talagang sumadsad. Sa totoo lang, ramdam nila yan eh. Ngayon, ang dalawa pa sa mga kaalyado ng Duterte na talagang sa ngayon din ay makikitang dublikayo din para makabawi si Sara, makarecover sa pagdausdos nito, ay itong si Amy Marcos at si Gloria Macapagal Arroyo. Nung nakaraang linggo, napanood naman natin o napabalitan natin, nakipag-meeting si Gloria Macapagal Arroyo at si Sara Duterte kay Eduardo Manalo. Yung controversial na na pinasara ang Commonwealth. Ang sabi ni yung isang bahagi ng Commonwealth, ang sabi ng mga supporters ni Sara, hindi naman si Sara ang nagpasara nun. Kasi nasa butuan daw si Sara ng araw na yon. Nasa butuan daw, kaya hindi raw si Sara ang nagpasara nun. Pero lumabas yung picture at mga videos na si Sara Duterte at si Gloria Arroyo ay nakipag-meeting, mga kabunyog. Nakipag-meeting sa head ng Iglesia ni Cristo kay Eduardo Manalo. Inagapan talaga nila ang Iglesia ni Cristo. Inagapan. At ang may isip na agapan kaagad ang Iglesia ni Cristo na huwag mawala sa kanila ay itong si Gloria. Kasi pag-aagawan talaga ang Iglesia ni Cristo. Sa election sa 2025, ang Iglesia, siyempre, may mga kandidatong senador. So, ang Marcos administration, si Marcos at si Romualdez, magpupurma yan ng line-up. Magpupurma yan si Marcos at si Romualdez ng line-up nila. Yan ang magiging kandidato ng administrasyon. Pero si Duterte, si Arroyo, ay magpupurma din yan ng sarili nilang linyada sa Senado. Ngayon, kailangan, halimbawa, sigurado na tayo, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Tolentino, o dyan yan sasama sa PDP laban ng mga Duterte. At si Duterte, si Digong, sigurado tayo magiging aktibo sa kampanya si Digong sa 2025. Sa senador, mag-aaktibo yan si Digong. Bakit? Unang-una kumakandidato ang kanyang mga diehard na mga supporters, si Bato, si Bongo, si Tolentino. Hindi ipapatalo ni Duterte yan. Ay iikot si Duterte para ikampanya yung tatlo na yan. Kahit si Robin Hood Padilla, hindi ka kandidato si Robin Hood Padilla. Kasi siyempre, ang term ni Robin Hood Padilla 2022 to 2028 yan. Pero sasama yan sa pangangampanya si Robin Hood Padilla para kay Bato, kay Bongo at Tolentino. So sigurado na yan sa linyada ng Duterte, PDP laban, Digong Duterte faction. Sa bahagi naman ni Gloria Arroyo, si Bong Revilla ay malamang sasama sa line-up nila Gloria. Kasi tao ni Gloria yan si Bong Revilla. Kaya dyan yan sasama sa line-up na yan. Si Amy Marcos yan, pinsan yan si Romualdez, pero pagdating sa alyansa sa politika, mas malapit si Amy kila Sara at kila Gloria. Kaya tatakbo yan si Amy bilang senador sa line-up ni Gloria at ni Sara. Kaya yung grupo na bubuuin ni Gloria Arroyo, Sara Duterte, Amy Marcos, Digong Duterte, sigurado tayo sila Bato yan, si Bongo, si Tolentino, si Lito Lapid, si Bong Revilla, si Amy Marcos, diyan yan sasama. Diyan yan sasama. Si Pia Cayetano, malamang diyan din yan sasama kasi magre-re-election din si Pia Cayetano. Ngayon,
Ang grupo ni Marcos at ni Romualdez, magbubuo rin yan ng sariling linyada ng mga senador. Baka matuloy tumakbo si Rimulya, baka si Benhur Abalos matuloy tumakbo. Sigurado na yan sa bahagi yan ng Marcos. Si Pacquiao saka si Isko Moreno, kung tatakbo yan, dun yan tatakbo sa administration. Kay Marcos yan. Marcos Romualdez. Yan po ang magiging linyadaan dyan. Ngayon, si Sara, dahil nga grabe yung backlash kay Sara dahil sa issue ng confidential funds, na-expose siya doon eh. Sobra yung backlash. Kaya bumabawi ngayon. Si Gloria, tinutulungan si Sara na makabawi. Kaya ang una nilang pinuntahan kaagad, Iglesia ni Cristo. Kaya, kasi ang Iglesia ni Cristo may ugali na sinusuportahan niyan yung kandidato ng administrasyon. Ay ang administrasyon ngayon, Marcos Romualdez. So, inunahan na ni Sara, ay ni Gloria, sinamahan si Sara, kausapin na kaagad si Eduardo Manalo para ang Iglesia ni Cristo sa election sa 2028 ay sumama sa Duterte Arroyo at saka sa 2025 suportahan ang mga kandidato nila Gloria, nila Sara, nila Digong. At pagdating sa 2028 kung tatakbo si Sara, makuha ni Sara ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Yun ang inasikaso agad ni Gloria Arroyo kasi para sa kanya, kay Gloria, alam niya sa panahon na gitgitan ang laban, kailangang makuha nila ang iglesia. Samantala, sa pag-iikot naman, umiikot si Sara. Talagang pumupunta kung saan-saan. Nung isang araw, nung World Teachers Day, nandun siya sa Butuan. Kasama niya si Amy Marcos. Nung isang araw naman, nandun siya sa Nabutas. Kasama niya na naman si Amy Marcos. Laging magkasama si Amy at saka si Sara. Bakit laging magkasama ang dalawa? Una, si Amy kasi magre-re-election sa 2025. So, kailangan siyang i-build up ni Sara. Si Sara naman, dahil maraming issue sa kanya ngayon, talagang kaliwat kanan ang bugbog sa kanya, bugbog sarado siya. Kailangan niyang bumawi. Kaya ang ginagawa ni Sara, hinahayaan na sila Roque, sila Panelo, sila Kibuloy, ang ama niyang si Digong, ang mga vloggers, hinahayaan na sila ang sumag-amano sa kanya magtanggol. Pero siya, abala si Sara sa pag-iikot, nagdidirekta sa tao. Kaya sinasamahan naman siya ni Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos din, nangangampanya na ng maaga kasi kakandidato siya sa re-election sa 2025. Talagang kinakayod na ni Sara. Kahit malayo pa ang eleksyon sa 2028, ayan si Sara Duterte. Kasama si Amy Marcos, pumunta ng Nabutas. Alam naman natin ang Nabutas, marami dyan, urban poor. Talagang bumabawi si Sara. Kasi talagang grabe yung epekto sa kanya ng confidential fund issue na yan. Kaya ang ginagawa ni Sara, pumupunta na direkta sa tao. Yan ang ginagawa nila. Sinasamahan siya ni Amy at ni Gloria. Dito kasama niya si Amy Marcos. Hindi, bumabawi talaga po si Sara. Ang ginagawa ni Sara, ang advice na siguro yan sa kanya ni Gloria, ni Digong, umikot ka. Kaya nung isang araw nakita natin nandun sa World Teachers Day, nandun sa Butuan, sumunod na araw kung saan-saan eh. Tapos yun na nga, kinausap ng Iglesia ni Cristo, bumabawi si Sara, dumidirekta sa grounds. Kasi parang ganito, habang mainit ang issue ng confidential funds, hindi niya sinasagot. Hayaan na yung kanyang ama, si Digong, ang sumagot nito, sila Roque, sila Panelo, yung mga vloggers, mga trolls, yan na. Sagutin na nila. Ang ginagawa ni Gloria, ni Amy, sinasamahan si Sara, dumidirekta na sa tao para, kumbaga, direkta sa tao para makabawi si Sara. Kasi nga, yung backlash ng negative yung impression sa kanya. Siyempre, ang inaasahan nila, sa lang naman yan, sa social media lang yan. Pagdating sa tao, direktahin natin ang tao. Yan po ang estratehiya nila sa ngayon. Kaya duplikayod sila para makabawi si Sara. Napakahirap talaga ng politika sa Pilipinas. Tulad niyan, alam ng napakaraming issue kay Sara sa confidential funds. Pero pagdating sa ordinaryong tao, sa masa, wala pag napuntahan na sila nila Sara, nila Amy, nila Gloria, pag pinuntahan na ng mga politikong yan at mayroong ipapamigay na mga groceries,
madaling na napapaniwala ang ating mga kababayan. Yan po ang problema. At yan naman yung sinasakayan nila Sara. Yan naman ang sinasakayan nila Amy, nila Gloria. Yung kahirapan ng tao. Kaya dapat talaga sa atin, patuloy tayo sa pag-educate sa ating mga kababayan na wag nang magpaloko, wag nang magpabudol. Kasi ang ginagawa nila Gloria, nila Amy, nila Sara, kumbaga ayaw nilang ini-ignore lang ni Sara yung mga confidential funds issue na yan. Alam niya, naaapektuhan siya niyan, pero ang gagawin niya, dun siya didirekta sa tao. At yan yung ginagawa nila. Kaya umiikot sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang sumasagot na lang para kay Sara, yung kanyang ama, si Digong, sila Oroque, Panelo, sila Kibuloy, yung mga vloggers, at saka yung mga trolls. Yun ang nagtatnagaan. Pero si Sara, inaalalayan ni Amy, inaalalayan ni Gloria para makadirekta sa tao. Kasi gusto nilang makabawi si Sara dahil sa negative na alam nila na grabe yung backlash ng issue na yan. Pero babawiin nila yan. Anyway, marami silang pera. Pag pumunta sila sa isang lugar tulad niyan, mayroon silang pangpamigay na grocery items. Magpapabango ba na naman sila sa tao? Yan lang naman ang style ng mga trapong politiko. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.